Agad na iginalaw ni Amelia ang katawan para iwasan ang pag-atake ng isang nakamaskarang lalaki. Bahagya niyang iniyuko ang ulo bago siya nagpakawala ng puwersa sa kanyang kamao. Tumama yon sa panga ng kalaban. Sapat na ang puwersa niya para mapaatras ito. Sobrang bagal. Malamig niyang sambit. Umiwas siya muli nang sumugod ang isa pang lalaki mula sa gilid. Hinablot niya ang braso nito bago pinaikot at isinubsob sa metal na pader ng abandonadong bodega. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkakabangga ng bungo nito sa bakal. Isa pa. Bulong ni Amelia na tila ng aasar. Babae lang yan, palibutan niyo! Sigaw ng isa sa mga lalaking kalaban. Ngumiti si Amelia. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil alam niyang mali ang huling sinabi ng lalaking yon. Babae? Mahinahon niyang tanong habang humahakbang pasulong. That's the best insult you have? Mabilis na sumugod ang tatlo ng sabay-sabay. Hindi umatras si Amelia. Sa halip, inangat niya ang siko. Bago mabilis na sinalubong ang una, sinipa ang tuhod ng ikalawa at hinatak pababa ang ikatlo sa pamamagitan ng kanyang braso. Isa-isang bumagsak ang mga katawan sa sahig. Lesson 1. Sabi niya habang pinupunasan ng dugo sa gilid ng labi. Never underestimate someone who has nothing to lose. Barilin niyo siya! Sigaw ng huling natitirang lalaki. Mabilis ang naging galaw ni Amelia. Bago pa man mapindot ng lalaki ang gatilyo, nasa likod na siya nito. Tinutok niya ang baril sa sentido ng lalaki. Lesson 2. Kung babaril ka, siguraduhin mo munang wala na akong malay. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa paligid. Kasunod nun ay ang pagbagsak ng lalaki sa simento. Tumahimik ang paligid, habang ang ilaw sa bodega ay kumikislap at ang amoy ng pulbura ay humalo sa alikabok at dugo. Huminga ng malalim ang dalaga. Hindi dahil pagod siya, kundi dahil tapos na ang trabaho niya para sa araw na yon. Target secured. Sabi niya sa earpiece. 4 hostiles down. Copy that, Agent A. Sagot ng malamig na boses sa kabilang linya. Staros. Huminga pa rin. Hindi ko masyado nasulit. Nakakainip. May maikling katahimikan bago muling nagsalita ang boses. You were instructed to extract, not engaged. Correction. Sagot ni Amelia habang yumuyuko para kunin ang USB mula sa bulsa ng isa sa mga lalaki. I extracted. They engaged. Huwag kang masyado mayabang. Oh, huli ka na para sabihin yan. Pinutol niya ang linya bago pa makasagot ang ahensya. Hindi niya kailangan ng sermon ngayon o kahit kailan. Hindi niya kailangan ng papuri. Trabaho lang ito. Ganito lang palagi. Lumabas siya ng bodega. Malamig ang hangin. Sa gabing yon. At tumama pa yon sa kanyang muka. Isinuot niya ang hood ng jacket habang naglalakad palayo na parang walang nangyari. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sanay na siya sa ganito. Nabubuhay si Amelia sa iisang rule lang. Lives by one rule. Ang pagkakakilanlan niya ay sa ahensya lamang. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na maging normal. Hindi siya tinanong kung gusto ba niya ang ganitong buhay. Bata pa lang siya. Sinanay na siyang sumunod. Pumatay at mabuhay na parang anino. Sanay ang dalaga sa mabilis na trabaho at walang pasikot-sikot. Agent A, report to base. Muling boses mula sa kanyang earpiece. On my way. Sagot niya na walang emosyon. Sumakay siya ng motorsiklong nakaparada sa dilim. Sa isang pindot niya lang umandar ang makina. Ngunit bago siya tuluyang umalis, napatingin siya sa isang lumang gusali sa kabilang kalsada. Isa itong ospital. Hindi niya alam kung bakit, pero tila hinihila nito ang atensyon niya. Parang may kung anong puwersa ang hindi niya nakikita. Pero may kakaibang epekto sa paggalaw niya. Strange. Bulong niya sa sarili. Agent A, sundin mo ang daan, huwag kang lilihis. Tinitignan ko lang.
Isang pakiramdam na matagal niya nang hindi naramdaman ang bumabalot sa kanya. Ang kuryosidad. Maliit na bagay lang yon, pero delikado para sa isang agent. Bumaba siya ng motorsiklo at lumapit si gusali. Sira ang pinto nito. Ni walang bantay at halatang ilegal. Bakit walang intel dito? Wala sa record natin yan. Umalis ka na. Negative. May nararamdaman ako mali. Dahan-dahan na pumasok siya sa loob. Tahimik at maingat ang mga hakbang. Ang ilaw ng emergency lamp, ang tanging nagbibigay liwanag sa hallway. May amoy ng kemikal at antiseptic. Sariwa yon. Hindi abandonado na siyang ipinagtaka niya. Hello? Sigaw niya. Sinusubok ang paligid, habang alerto siyang nakahawak sa kanyang baril. Pero walang sumagot. Habang palalim na siya ng palalim, mas bumibigat ang pakiramdam niya. Hanggang sa makarating siya sa isang silid na may makapal na salamin. Sa loob nito, may nakahigang babae sa hospital bed. Nanlamig ang dugo ni Amelia. Hindi pwede. Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin. Ang babae sa loob ay siya. Agente, report immediately. Sunod-sunod na utos ng ahensya. Pero hindi siya sumagot dito. Sa halip, pinindot niya ang intercom. Sino ka? Dahan-dahang bumukas sa mga mata ng babae. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang. Pero nakita niya ang pagdaan ng konting pag-asa sa mga mata nito. Sa wakas, nahanap mo rin ako. Nanikip ang dibdib ni Amelia sa naging sagot nito. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nagiging reaksyon ng katawan niya. Sagutin mo ko. Maingat itong tinaas ang kamay sa ere, bago marahang sumulyap sa kanya. Itakas mo ako, Amelia. Ang basag na boses nito ay tila maliliit na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Ang mga mata nito na nagmamakaawa at ang labi nito na bahagyang nanginginig. Umalis ka na dyan, agent. Hindi yan ang misyon mo. Naikuyom niya ang kamao, habang nanatili ang mga mata niya sa babae na parang refleksyon niya lang. Hindi na siya nag-isip pa. Kinasa niya ang baril, tinutok sa pinto na alam niyang hindi basta-basta nabubuksan. Tapos na ang misyon ko sa araw na ito. Malamig na aniya bago tanggalin ang earpiece na suot. Hindi agad gumalaw si Amelia matapos tanggalin ang earpiece. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng salamin at ang baril ay mahigpit na hawak. Ang mga matay hindi umaalis sa babaeng nasa hospital bed. Humihinga pa ito pero mabagal. Mukha itong nahihirapan. Parang bawat pag-angat ng dibdib may kasamang sakit. Hindi nagsalita si Amelia. Sinuri niya muna ang paligid. 2 kamera sa kisame. Isang motion sensor sa gilid ng pinto. At lumang sistema. Pero sapat na yon para makatawag ng reinforcement kapag nagkamali siya. Lumapit siya sa control panel. Walang pag-aalinlangan na binarilang lock. Umalingaw-ngaw ang alarm, pero mahina ito at bahagya pang nahuli. Shit! Bulong niya. Agad siyang pumasok sa silid. Nilapitan niya ang kama at inilapag ang 2 daliri sa leeg ng babae. Mahina ang pulso nito pero regular naman. Gising! Marahang gumalaw ang babae. Bahagyang bumukas sa mga mata nito. Malabo ang tingin at nanginginig ang labi. Huwag ka muna magsalita. Makinig ka lang. Hindi tumutol ang babae. Wala rin naman itong lakas. Hinila niya ang IV sa braso nito. Bago niya pinunit ang tape. Saka mabilis na binalutan ng tela ang sugat para pigilan ang pagdurugo. Inabot niya ang jacket at sinuot yon sa babae. Kaya mo bang tumayo? Mahina ang tanong niya, pero hindi ito sumagot sa kanya. Wala siyang pagpipilian. Kayanin mo, kahit ilang hakbang lang. Ramdam niya na pinipilit ng babae. Nanginginig ang tuhod nito. Muntik nang bumigay ang katawan nito kung hindi niya pa nasalo. Okay, sapat na yan. Isinukbit niya ang isang braso ng babae sa balikat niya at mabilis na lumabas ng silid. Umiilaw na ang hallway ng kulay pula na paulit-ulit. Hindi na mukhang abandonado ang ospital. Malinaw na may mga tao na gumagalaw sa likod nito. May umalingaw-ngaw na yabag mula sa kabilang dulo. Contact.
Bulong ni Amelia sa sarili. Hindi siya umatras. Sa halip, binaril niya ang ilaw sa itaas. Pumutok ang salamin, kaya naman nabalot ng dilim ang paligid. Sinamantala niya ang sandali at mabilis na kumilos. Umawa ka lang, huwag kang bibitaw. Tumango ang babae, kahit halatang nahihilo. Bumaba sila sa hagdan, imbes na sa elevator. Mas mabagal pero mas tahimik yon. Ramdam ni Amelia ang bigat ng katawan sa balikat niya. Mas magaan ito kaysa sa inaasahan niya at mas delikado. Pagdating sa basement, bumungad ang amoy ng langis at metal. Delivery area ito at tama ang instinct niya. May 2 guard sa labas ng pinto. Hindi na siya nag-isip pa. Maingat na pinahiga niya ang babae sa likod ng isang truck, saka mabilis na gumalaw. 2 magkasunod na tahimik na pag-atake ang ginawa niya, kaya naman bago pa bumagsak ang mga katawan, hawak niya na ulit ang babae. Lumabas sila ng gusali, kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Hindi siya nagsalita. Diretso siyang naglakad papunta sa motorsiklo. Isinuot niya ang helmet sa ulo ng babae, saka siya sumakay. Kumapit ka sa akin. Sumunod naman ito sa kanya. Nang umandar na ang makina, mabilis siyang umalis. Ilang beses silang lumiko, palipat-lipat sila ng ruta habang patay-sindi ang ilaw sa daan. Makalipas ang ilang minuto, huminto sila sa isang tahimik na kalye. Walang ilaw doon, ni isang tao wala rin. Bumaba si Amelia at kinalong ang babae pababa ng motorsiklo. Halos wala na itong lakas. Ligtas ka na dito. Aniya habang binubuksan ang pinto. Sandali lang. Pagpasok nila, agad niyang sinara at nilak lahat ng entry points. Sa kanya dinala ang babae sa sofa at marahang inihiga. Kinuha niya ang first aid kit. Sanay na siya sa mga ganito. Sa matagal na panahon niya bilang isang agent, alam niya na ang mga dapat gawin. Nilinis niya ang nakabukang sugat nito at nilagyan ng benda, bago siguraduhin na maayos ang vital nito. Tubig. Mahinang saad ng babae. Agad naman siyang tumango bilang pagpapaalam dito na naintindihan niya ang sinabi nito. Inabot niya dito ang baso. Marahan niya rin itong tinulungan na uminom. Ako nga pala si Ellen. Pagpapakilala nito. Bakas sa mukha nito ang pagod. Matulog ka muna. Mamaya na tayo mag-usap. Baka hindi na ako magising. Tinaasan niya ito ng kilay. Huwag mo iniisip yan. Na-check ko ang pulse mo. Magiging stable ka din. Hindi kita inilabas sa ospital kung hahayaan ko na mamatay ka lang. Salamat, Amelia. Ang binabalak niya na umalis at iwan muna ito'y tila nawala lahat. Ito ang 2 beses na binanggit nito ang pangalan niya. Sino ka ba talaga? Ba't kilala mo ako? Ang pagod na mga labi nito unti-unting umiti sa kanya. Hindi pa ba halata ang sagot sa tanong mo? Pinilit niyang inaalis sa utak ang naiisip ng mga posibilidad. Ulila siya. Wala siyang kinalakihan ng mga magulang. Kaya nang mapunta siya sa ahensya, siya lang ang tanging agent na hindi alam ang mga katrabaho ang personal na buhay niya. Dahil kahit siya mismo, walang idea. Ang ospital na yon, iligal. Ang mga makapangyarihang elite ang siyang nagpapatakbo. Lahat ng taong hahadlang sa kagustuhan nila, dinadala nila doon. Pero alam ko may mas malalim pang rason. Hindi lang ganito kababaw. Pero hindi niya pinapakinggan ang mga sinasabi nito. Hindi ko tinatanungan tungkol sa ospital. Tinatanong ko kung sino ka. Kung ba't may pareho tayo mukha at kung ba't may kakaiba ako nararamdaman sa'yo. Kahit na nanghihina ito, pinilit ito makatayo at makalapit sa kanya. Kakambal kita, Amelia. Huli na nang malaman ko. Dinala na nila ako sa impyernong lugar na yon. Araw-araw ko hinihiling na makita kita kahit sandali lang. Gusto ko malaman kung kumusta yung naging buhay mo. Wala akong karapatan na magdemand, pero gusto ko makiusap sa'yo. Ipaghiganti mo ako, Amelia. Tuklasin mo ang dumi na tinatago ng mga mayayaman at makapangyarihan sa mundo. Tahimik ang silid pero abala ang isip ni Amelia. Nakaupo siya sa harap ng holographic screen. Nakasuot ng simpleng itim na damit, habang ang buhok niya ay nakapusod ng mahigpit. Sa screen umiikot ang buhay ni Ellen. Ang mga headlines tungkol dito.
Mga larawan nito, mga personal na gala, donasyon, at ngiti na paulit-ulit na ibinabalita ng media. Ellen Villaverde, tagapagmana ng isang pamilyang may hawak sa mga bangko, ospital, at ilang pangalan na palaging binubulong sa mga closed-door meetings. Malinis sa papel. Sobrang linis. Bulong niya. Pinindot niya ang isang file. Lumabas ang listahan ng mga imbitado sa isang eksklusibong charity gala. Isang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Hindi yun masayang ngiti kundi mapanganib. Kung saan may ilaw, doon nagtatago ang dilim. Sabi niya sa sarili. Tinanggal niya ang earpiece at tumayo sa harap ng salamin. Hindi na si Amelia ang nakikita niya roon. Si Ellen ang nakatitig pabalik. Mahinhin ang tindig, kontrolado ang galaw, elegante ang aura. Kaya mo to. Hindi para sa'yo, kundi para sa katotohanan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang marangyang gusali. Kristal ang chandelier sa lobby. Nakalatag ang pulang carpet sa daan at tila bawat takbang, sinusukat ng matang sanay humusga. Pagbukas ng pinto agad sumalubong ang musika at halakakan. Welcome back, Miss Villaverde. Ngumiti si Amelia. Eksaktong ngiting nakita niya sa mga larawan ni Ellen. Salamat. Sagot niya. Malamig pero magalang. Habang naglalakad siya papasok, nararamdaman niya ang bigat ng mga tinginan. May paghanga, may pagdududa, at mukhang may interes. Ang tagal mong nawala, sabi ng isang babaeng may hawak na champagne. Kala namin di ka na darating. Tahimik lang ang buhay minsan. Tugon niya dito. Nito mga nakaraan mas gusto ko na yon. Tumawa ang babae, pero hindi umabot sa mga mata nito ang saya. Hindi bagay sa'yo ang tahimik. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pinapakinggan ang bawat bulong, bawat pangalan. Lahat ay konektado at alam niya na lahat ay may tinatago. Miss Villaverde. Agad na napahinto siya. Isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad ito, maayos ang suot na suit, habang matalim ang mga mata. May ngiti ito sa labi, pero hindi niya mapigilan na mahalata na may banta sa ilalim. Stephen Cross. Pakilala nito habang inaabot ang kamay. Matagal na katang gusto makilala. Tinignan ni Amelia ang kamay nito bago tinanggap. Talaga ba? Mahilig ako sa mga taong bigla na lang nawawala at bumabalik na parang walang nangyari. Bahagya siyang ngumiti. Hindi lahat ng nawawala tumatakbo. Kung yun ang ibig mong sabihin. May iba bang dahilan? Tanong ni Steven na nakatuon ang tingin sa kanya. May mga lihim na mas ligtas kapag tahimik, hindi ba? Tumawa naman ito. Mukhang pareho tayo ng prinsipyo. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Puno ng hindi binibigkas na tanong. Masaya ang party, pero mas interested ako sa mga bisita. Mag-ingat ka. Hindi lahat nandito ay kaibigan. Babala ni Steven sa kanya. Tatandaan ko yan. Ikaw ba? Depende. Sa kung sino ang tatanungin. Naghiwalay sila sa gitna ng musika at ilaw. Pero alam ni Amelia, hindi pa tapos ang paglalaro na yon. Habang nakatayo siya sa gitna ng ballroom, ramdam niya ang bigat ng papel na ginagampanan. Pero gagawin niya pa rin. Kapalit ang pagtuklas niya sa kung ano nga bang inililihim sa kanya ng mundo. Sa bawat ngiti ng mga elitista, sa bawat lagok ng champagne ng mga ito, mas lalo lang niyang nakikita ang bitak sa marangyang fasad. Nagsisimula pa lang ako. Bulong niya sa sarili. Hindi umaalis sa isip ni Amelia ang hallway na may 2 guard. Kahit nakikipag-usap siya, ay ang bahagi ng atensyon niya ang nakapako roon. Sa pinto na hindi dapat naroon. Sa katahimikang masyadong organisado para maging normal. Kanina ka pa nakatitig sa kung saan. Sabi ni Steven, habang inaabot ang baso ng champagne. May hinahanap ka ba? Tinanggap ni Amelia ang baso pero hindi siya uminom. Nagbabaka sakali lang. Minsan may mga interesting na lugar sa mga party na ganito. Interesting?
O delikado? Di ba pareho lang yan? Balik niya sa lalaki. Tumawa si Steven. Pero sandali lang yon. Hindi lahat ng pinto dapat binubuksan. Totoo, pero mas gusto kong malaman kung ba't kailangan nilang isara. Humakbang siya palayo. Kunwari may nakita siyang kakilala. Sinamantala niya ang sandali na may dumaan na grupo ng mga bisita at pansamantalang natabunan ng mga gwardya. Dumaan ang daliri niya sa bracelet na suot. Isang manipis na piraso ng alahas na may nakatagong signal jammer. Ngayon na, sabi niya sa isip. Naging malabo ang ilaw sa hallway ng 2 segundo at sapat na yon. Sandali lang, sabi niya kay Steven nang bigla siyang sumulpot sa tabi nito. Itatawagan ako. Hindi na siya naghintay ng sagot mula rito. Dumiretso siya sa hallway. Habang tuwid ang likod niya, nilampasan niya ang mga guard na parang bahagi siya ng lugar. Restricted. Simula ng isa. Huminto si Amelia at tinignan ito. May problema? Nagkatinginan ng 2 guard. Private area ito, Miss. Villaverde. I am Miss Villaverde. Kung may kailangan kayo, kausapin niyo ang ama ko. Nanigas sa mga lalaki. 1 segundo ng pag-aalinlangan. 1 segundo na sapat para itulak ni Amelia ang pinto at pumasok. Bumungad sa kanya ang mas malamig na hangin at mas maliwanag na ilaw. Hindi ito storage. Hindi rin simpleng opisina. Naka-glass walls ito. May crate na may markings ng military-grade weapons. May ilang kahon na may biohazard symbol. Mahina siya na pamura. Lumapit siya sa isang crate at bahagyang binuksan. May baril ito, hindi local issue at lalong hindi legal, kundi prototype level. Charity. Talagang charity. May narinig siyang boses sa likod. Akala ko ba may tatawagan ka lang? Hindi na siya nagulat dito kaya hindi siya lumingon agad. Hindi ka marunong kumatok. Sabi niya. Hindi ka rin marunong sumunod sa mga babala. Sagot ni Steven. Lumingon siya at tinapunan nito ng malamig na tingin. So, totoo nga. Depende sa tinutukoy mo. Sabi nito, ang mga matay mabilis na gumagalaw sa paligid. Di ka dapat nandito. Lalong hindi ako dapat makakita nito. Weapons trafficking sa gitna ng charity gala? Di lang yan. At mas mabuting hindi mo na alamin ang iba. Late na. May tunog na nagmula sa isa pang silid. May hinang ungol na parang mga tao. May tao dito. Amelia. Napatigil si Steven nang bigla siyang lingunin. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Natahimik ang paligid. Masyadong tahimik yon at nakakabingi. Hindi ka kasing galing magtago ng identity gaya ng iniisip mo. At hindi rin si Ellen ang kaharap ko ngayon. Isa kang agent, diba? Lumayo ka. Babala niya dito. Kung gusto kitang pigilan, matagal ko nang ginawa. Makinig ka. Hindi ka lang basta nakikisilip sa illegal trade. May human experiments dito. Humigpit ang panga ni Amelia. Yun ang narinig ko kanina. Blackmail din. Politicians, judges, generals, lahat may kapalit. Kasama ka? Hindi sa paraang iniisip mo. Lahat ng nandito may dugo sa kamay. Pati ikaw? Nagbanggaan ang tingin nila. Mas matindi kaysa kanina. Pero pareho silang natigilan ng tumunog ang bracelet niya. May paparating. Alam ko. Kaya kailangan na nating umalis. Tayo? Kung ayaw mo mahuli, sumunod ka. Tumakbo sila palabas ng silid. Dumaan sa mas makitid na hallway. Habang tumatakbo may narinig siyang sigaw mula sa likod ng glass room. Isang boses na pilit humihingi ng tulong. Agad na tumigil si Amelia. Wag. Hindi mo sila mailalabas ngayon. Hindi ko sila iiwan. Hindi ka mag-iisang bayani rito. Hindi ngayon. Nagtagpo ang tingin nila. Sa isang iglap nakita ni Amelia ang isang bagay sa mga mata nito. Hindi kasinungalingan at hindi takot, kundi isang hindi maipaliwanag na determinasyon. May mas malaking plano. At kung itutuloy mo itong mag-isa, mamamatay ka bago matapos ang linggo. Agent ako. Hindi ko kailangan ng permiso para mamatay o mabuhay. Pero kailangan mo ng kakampi. Bago pa man siya muling makasagot, may mga yabag na papalapit.
Hinila ni Steven ang isang pinto at tinulak siya papasok sa isang Secret Service exit. Mabilis silang nakalabas sa likod ng gusali, kung saan tahimik ang gabi at walang ilaw ang mga iskinita. Hindi pa tapos to. Alam ko, ngayon pala nagsisimula. Humakbang siya palayo, pero huminto rin siya sandali. Mag-iingat ka, Amelia. Hindi pa rin bumabagal ang tibok ng puso ni Amelia nang marating niya ang parking level. Humahalo sa dibdib niya ang galit at adrenaline, pero malinaw ang isip niya. Hindi pa tapos ang gabi at hindi pa siya tapos. Tumigil siya sa likod ng isang itim na van at hinaplos ang bracelet. Umilaw ang maliit na screen. I-upload mo na. May pumasok naman agad na data packet. Mga file yon, mga pangalan, at kasama ang isang directory na may codename na Project Ascension. Bingo, sabi niya sa sarili. Pero saglit siyang natigilan nang may marinig siyang biglang kumaluskos sa kabilang dulo ng parking area. Humigpit ang hawak niya sa baril. Lumabas ka, alam ko may tao dyan. Isang babae ang dahan-dahang lumabas sa likod ng poste. Simple ang suot nito, pero nanginginig ang mga kamay. May ID badge ito na may markang research staff. Huwag mo ko saktan, hindi ako kalaban. Hindi ibinaba ni Amelia ang baril. Ano nakita mo? Lahat. Nakita kitang pumasok sa storage. Narinig ko usapan niyo ni Sir Steven. Ba't ka nandito? Gusto ko umalis. Gusto ko nang tumigil. Anong alam mo tungkol sa Project Ascension? Napapikit ang babae bago nagsalita. Human trials, mga weaponized serum. Kinukuha nila yung mga walang koneksyon, yung mga walang maghahanap na tao. Mga ospital? Oo, at charity events. Diyan nila nililinis ang pera. Huminga ng mabigat si Amelia. Isa itong tagumpay para sa kanya. Maliit man pero sapat na para mabasag ang pundasyon. Kukunin ko ang pangalan mo. Dr. Mara Klein. At hindi ko sasabihin kahit kanino nakita ko. Hindi kita hihinga ng pangako. Pero kung nagsisinungaling ka, tandaan mong hahanapin kita. Nakakapanindig balahibo ang kanyang tono. Tumango si Mara na halatang takot. May pumasok na naman bagong alert sa bracelet ni Amelia. Isa na naman itong security sweep. Papunta sa parking. May paparating. Umalis ka na. Sa kabilang exit ka dumaan ngayon na. Paano ka? Kaya ko ang sarili ko. Tumango naman ito. Bago mabilis na tumakbo palayo. Pinanood niya ito hanggang sa mawala sa dilim. May saksi na ako ngayon. Sumakay siya sa motorsiklo at pinaandar ang makina nito. Habang paalis, muli niyang tiningnan ang file sa screen. Active ang proyekto na ito at naka-classified. Hindi naman niya napansin ang maliit na pulang ilaw sa itaas ng parking level. Isang kamera na muling nag-on. May nanonood sa kanya. Alam ni Amelia na nanalo siya sa unang laban. Pero iniwan niya ang isang piraso ng sarili niya sa lugar na yon. Nakakabingi ang ospital sa katahimikan. Relax. Bulong niya sa sarili. Ikaw si Ellen. Nakatali ang buhok niya sa mababang bun. Suot ang cream na coat na may logo ng foundation ng pamilya ni Ellen. May nakasabit na ID sa leeg niya bilang VIP access. Miss Villaverde, tawag ng isang nurse habang papalapit. Hindi ko po kayo inaasahan ngayong oras. Ngumiti si Amelia. May binisita lang ako. May problema ba? Umiling ang nurse pero hindi agad umalis. May protocol po kasi. Alam ko. At alam din ng director na nandito ako. Natigilan ang nurse. Tatawagin ko po siya. Di na kailangan. Saglit lang naman. Nagkatinginan sila ng ilang segundo saka umatras ang nurse. Sige po. Nagpatuloy si Amelia sa paglalakad. Sa loob-loob niya bumilis ang pulso niya. Hindi niya kailangan lumingon para malaman na may sumusunod sa kanya. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang restricted level. Hindi yun umilaw agad na mukhang sinadya. Of course. May pumasok na dalawang lalaki naka-scrubs. Masyadong malinis ang sapatos ng mga ito. Halata ang masyadong pagiging alerto ng mga mata. Anong floor? Basement? Research wing? Hindi po pwede. Villaverde? May problema ba? Nanahimik ang elevator at umilaw naman ang button pa ibaba. Habang bumababa, unti-unting bumibigat ang hangin. Hindi na ito amoy disinfectant.
May halo ng metal, may halo ng dugo. Pagbukas ng pinto, bumungad ang mahabang hallway na may puting ilaw at salamin sa magkabilang gilid. Sa loob ng mga silid ay may kama. May mga taong nakatali at may mga katawan na hindi gumagalaw. Napaigting ang panga ni Amelia. Di ka dapat nandito. Sabi ng lalaki sa likod niya. Hindi mo rin ako dapat hinaharangan. Inabot ng lalaki ang radio sa dibdib niya. Mabilis na kumilos si Amelia. Hinawakan niya ang pulso nito at inikot pababa sapat para bumitaw ito. Siniko niya ang leeg ng ikalawa. Tahimik ang paggalaw niya pero eksakto. Bumagsak ang isa, napaatras naman ang isa pa. Stay down kung gusto mong mabuhay. Hindi sumagot ang lalaki na hinihingal na ngayon. Hindi siya nagtagal. Tumakbo siya sa hallway, pumasok sa isang silid, at sinara ang pinto. Nang makarating doon, huminga siya ng malalim. Control. May mga paggalaw. Ngunit walang sumagot doon. Tinanggal niya ang earpiece. Fine. May narinig siyang sigaw mula sa kabilang silid. Isang pamilyar na boses ng isang babae. Si Ellen. Nanlamig ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto sa dulo ng hallway. May mga guard na papasok, mga armado na mabibilis kumilos at mahahalata namang talagang sanay. Target, isang level B. Alive. Humakbang si Amelia palayo sa ilaw at sumandal sa dingding. Binuksan niya ang maliit na compartment sa ilalim ng kanyang relo. Lumabas ang manipis na blade. Okay, trabaho muna. Lumabas ang unang guard sa gilid, kaya mabilis na sumugod si Amelia. Sinipa niya ang tuhod nito, saka hinila pababa ang ulo. Tumama ang mukha nito sa sahig at agad na hindi gumalaw. Dumating ang ikalawa kaya naman umiwas siya sa bala bago siya dumausdos sa gilid at sinaksak ang balikat nito na naging dahilan para sumigaw ang lalaki. Buksan niyo yung alarm! Agad na binaril ni Amelia ang ilaw. Nababalot ng dilim ang hallway. Hanapin niyo siya! Gumalaw siya sa dilim ng tahimik at kalkulado. Sinuntok niya ang sikmura ng isa, bago niya tinapakan ang paa ng ikalawa, at ginamit ang katawan ng una bilang pananggas sa bala. Hindi na natapos ang pagbumura niya. Agad na bumagsak ang lalaki sa sahig. Humihingal si Amelia, pero malinaw ang mata. Hindi siya nagtagal. Tumakbo siya sa silid na pinanggalingan ng sigaw. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang babae sa kama. Nakagapos. May tubo sa braso habang nanginginig ang labi. Ellen! Napamulat ang babae. Huwag ka muna magsalita, makinig ka lang. Papatayin nila ako. Hindi ngayon. Habang nandito ako. Kaya mo bang tumayo? Nanghihina ako eh. Kaya mo? Kahit ngayon lang. Inalalayan niya si Ellen palabas ng silid. Pero may sumulpot agad na guard sa harap nila. Miss Villaverde. Hindi ito. Sinuntok ni Amelia ang panga nito bago pa matapos sa pagsasalita. Mabilis na natumba ang lalaki. Sorry, emergency. Tumakbo sila papunta sa service stairs. May nagpaputok ng baril mula sa likod nila. Tumama yun sa dingding na ilang pulgada lang ang layo. Bilis! Sigaw niya. Pagdating sa hagdan, huminto siya sandali at isinara ang fire door. Tinapakan niya ang release valve ng sprinkler. Agad na bumuhos ang tubig. Makakahabol sila, sabi ni Ellen sa takot na boses. Alam ko, pero babagal sila. Bumaba sila sa 3 palapag, bago muling may sumulpot na 2 lalaki. Malaking-malaki na armado. Sa gilid ka muna. Utos ni Amelia. Pinatayo niya si Ellen sa likod ng poste. Saka siya sumugod. Umiwas siya sa bala, gumulong at hinila pababa ang baril ng isa. Sinuntok niya ang leeg nito at automatikong natumba ang ikalawa. At umatras naman ang isa pa. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Alam na alam ko. Aniya at ngumiti siya ng malamig. Tinapos niya ang laban sa isang mabilis na sipas sa dibdib. Bumagsak ang gwardya sa hagdan. Huminga siya ng malalim. Okay ka lang? Tanong niya kay Ellen. Tumango ang babae na nanginginig. Ba't nila ako gustong patayin? Dahil may alam ka. Anong alam ko? Nabuhay ka pa? Bago pa man ito makapagtanong,
Malakas na umalingaw-ngaw ang alarma sa buong gusali. Binalot ang pulang ilaw ang paligid. At ang mabibilis na mga yabag maririnig. Kailangan na nating umalis. Paglabas nila sa ground floor, sinalubong sila ng security. Miss Villaverde! Sigaw na isang babaeng doktor. Anong ginagawa nyo? Emergency. Nag-collapse ang pasyente. Kung ayaw nyo managot, tumabi kayo. Nagkagulo ang paligid. May mga tao na sumisigaw. May mga tumatawag na para sa backup. Sinamantala ni Amelia ang gulo at inilabas si Ellen sa ambulance bay. Doon siya huminto. Makinig ka. Hindi ka ligtas dito. Hindi dito. Hindi kahit saan na alam nila. Kasama ka ba nila? Obvious naman na hindi. Magkasama lang tayo na nakaraan, di ba? Hindi ko alam kung paano ka nila nahanap. Umalis ka ba? Kailangan mo muna magtago, Ellen. Paano kita maipaghihiganti kung makikita ka nila? Mas tahimik ang ikalawang mansyon kaysa sa ospital. At mas delikado yun para kay Amelia. Hindi ito amoy dugo o disinfectant. Amoy mamahaling alak, polished wood, at mga lihim na matagal nang nabubulok. Tumayo siya sa gitna ng grand foyer. Hawak ang clutch, tuwid ang likod, kalmado ang muka. Si Ellen Villaverde sa paningin ng lahat, si Amelia sa ilalim ng balat. Welcome home, Miss Villaverde. Lumingon siya sa matandang lalaki na naka-tailored suit. Matulis ang paningin, na tila sanay na sanay sa kapangyarihan. Salamat, Mr. Hale. Matagal din ako nawala. Maraming nag-alala, lalo na ang pamilya mo. Lagi naman silang ganun. Ngumiti siya dito. Habang umaakit ng hagdan, ramdam niya ang mga matang sumusunod. Hindi sila basta staff. Mga tagapagbantay sila ng sikreto at mga taong pwedeng mawala anumang oras. Pagpasok niya sa inner lounge, bumungad ang bilog na lamesa at 6 na tao. Mga apelidong hindi binibigkas sa publiko at mga ngiting hindi umaabot sa mata. Ellen, sabi ng isang babae na malamig ang tono. Kala namin ayaw mo nang bumalik sa mundong ito. Umupo si Amelia ng walang pag-aalinlangan. May mga obligasyon na hindi pwedeng talikuran. Tulad ng pamilya. Dagdag ng isang lalaki na may hawak na sigarilyo. Tulad ng katotohanan. Sagot niya, sandaling nanahimik ang mesa. Diretso ka pa rin magsalita kahit kailan. Hindi ka nagbago. Hindi ninyo alam. Sabi niya sa isip. Pumasok ang server at nagbuhos ng alak sa wine glass. Sa pagangat ng baso ni Amelia, napansin niya ang maliit na marka sa ilalim. Isang simbolo na nakita niya sa crate sa gila. Ang Project Ascension. Humigpit ang hawak niya sa baso. May balita pa tungkol sa nangyari sa ospital? Nagkatinginan ng dalawa sa mesa. Yun ang tanong niya na kunwari wala siyang alam sa nangyari. Isang aberya. May nakialam. Isang babae. Masyadong mausisa. Delikado ang mausisa. Lalo na kung hindi niya alam ang kalaban niya. Parang may tinutukoy ka. Sabi ng babae. Ngumiti siya dito. Obserbasyon lang. Bigla namang bumukas ang pinto. Paumanhin sa abala. Pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Traffic. Lumingon si Amelia. Nanigas sandali ang balikat niya bago niya ito kinontrol. Si Steven yon. Mas relax ang tindig nito kesa sa dapat. Parang hindi ito pumasok sa pugad ng mga leon. Steven Cross, late ka nga. Sabi ng matandang lalaki. Pero ang mahalaga dumating pa rin ako. Sagot ni Steven habang tumitingin kay Amelia. Mukhang may namiss ako. Nagbanggaan ang tingin nila. Isang segundo lang pero sapat para mga ibabaw ang katahimikan. Anong ginagawa ng mokong na to rito? Tanong ni Amelia sa isip. Lumapit si Steven at umupo sa tabi niya ng walang paalam. Miss Villaverde, mukhang mas maayos ka na. Mas mabilis akong gumaling kaysa sa inaasahan. Ikaw hindi ka ba natatakot? Sa kanila? Sanay na ako. O sanay kang magsinungaling? Depende kung kanino. Nagpatuloy ang usapan sa mesa. Tungkol lang naman yun sa mga investments, mga bagong proyekto at donasyon kung tawagin. Pinakinggan ni Amelia ang bawat salita. Binibilang ang bawat pagkakamali. May bagong facility sa labas ng lungsod. Mas tahimik. Sabi ng isang babae. Mas ligtas.
Mas madaling itago. Sabi ni Amelia. Tumahimik ang mesa dahil sa sinabi niya. May punto siya. Kung gagawin niyo isang bagay, gawin niyo na maayos. Sumulyap si Amelia sa binata. Mukhang kabisado mo ang proseso. Marami ako natutunan. Lalo na kapag may mga buhay na nakataya. May tumawa sa mesa. Lagi kang dramatiko, Steven. Hindi ako nagdadrama. Usapang insurance lang. Naramdaman ni Amelia ang pag-vibrate ng relo niya. Isang mahinang alert. May access point. Ibig sabihin may nagbukas ng pinto. I'm sorry, may kailangan lang ako ayusin. Huwag kang mawawala ulit sabi ng isang babae. Hindi na. Lumabas siya sa lounge at dumiretso sa side corridor. Binuksan niya ang relo at nag-download ng files. Ang mga blueprints, schedules, at patient logs. Ito na yon. May mga yapak sa likod niya. Di ka talaga marunong maghintay. Hindi kita inimbitahan. Pairap na sagot niya kay Steven. Pero kailangan mo ako. At alam mo yon. Hindi ako humihingi ng tulong. Pero muntik ka nang ma-expose kanina. Kundi ako sumingit. Kundi ka sumingit, mas marami ako nalaman. Hindi mo pa din ako pinagkakatiwalaan, ano? Hindi pa. Pero hindi pa rin kita pinapatay. Progress. Sabihin mo na, anong laro mo? Ayoko manalo sila. That's not enough. May kapatid akong dinala sa ospital na yon. Hindi na siya lumabas. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi ako bayani. Pero hindi rin ako kontrabida. Pero bakit ngayon lang? Dahil nandito ka. Dahil pareho nating gustong masunog ang lugar na to. Nagtagpo ang kanilang paningin. Sa isang iglap, nakita ni Amelia ang posibilidad at ang panganib. Isa kang liability. Isa kang sandata. Balik naman ito sa kanya. Steven! Bumalik ka dito. Tumalikod si Steven. Mamaya na to. Umakbang palapit si Amelia. Huwag mong akalaing kakampi kita. Hindi ko kailangan ng kakampi. Kailangan ko ng partner. Umalis ito pabalik sa liwanag. Iniwan si Amelia sa anino na may bagong impormasyon sa relo at may bagong tanong sa isipan. Habang naglalakad siya pabalik sa foyer, inayos niya ang postura. Ngumiti siya sa mga dumaraan. Kumaway siya sa mga pangalan na hindi niya pinagkakatiwalaan. Isa-isa nang nabubuo ang larawan. Ang iligal na ospital. Ang Project Ascension. Ang pamilya sa likod ng lahat. At si Steven ang wild card. Sa larong ito gagamitin niya ang lahat. Kahit ang taong pwedeng pumatay sa kanya. Hindi nagkakamali ang instinct ni Amelia. May mali. Ramdam niya yun sa paraan ng pag-ilaw ng koridor, sa bilis ng paggalaw ng mga gwardya at sa kakaibang katahimikan ng kanyang relo. Walang signal, ni walang data stream. Parang biglang naputol ang ugat ng buong gusali. Hindi ganito ang tamang timing. Bulong niya sa sarili habang naglalakad sa service hallway ng ospital. Huminto siya sa tapat ng pinto ng Secret Lab Level C, Subsector Black. Ang lugar na ilang araw niyang pinaghirapan para matunton. Control, narito na ako. Tahimik naman ang paligid, umigting ang panga niya. Okay, solo flight ulit. Binuksan niya ang pinto. Bumungad ang malamig na liwanag. Mga glass pod na may mga taong lumulutang sa loob. At mga monitor na nagpapakita ng vital signs. Fuck this! Mga buhay na tinrato bilang proyekto. Parang exhibition ng mga bangungot. Hindi ka dapat nag-iisa. Natigilan si Amelia sa kinatatayuan. Lumingon siya at nakita si Ellen na nakatayo sa gilid ng lab. Suot ang hospital scrubs, hawak ang tablet. Kalmado ang mukha nito. Ngunit tila may mali. Masyado itong kalmado. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Amelia sa mahinang boses. At handa ang katawan. Ginagawa ang dapat. Ikaw ang hindi sumunod sa plano. Sumikip ang dibdib ni Amelia. Anong plano? Ngumiti naman ito. Hindi yun ang ngiting kilala niya. Ang plano nila. Sabay-sabay na bumukas ang mga ilaw. Kasunod ay ang pag-alingaw-ngaw ng mga palakpak. Napakaganda.
Talagang kahanga-hanga ka, Agent Amelia. Nanlamig ang kanyang dugo. Ikaw, ito si Dr. Albrecht Voss, ang pangalan na paulit-ulit lumilitaw sa mga file, ang utak sa likod ng Project Ascension. Matagal na kitang hinihintay. At ikaw, Ellen, mahusay ang ginawa mo. Tumingin si Amelia kay Ellen. Pinenta mo ko? Hindi. Iniligtas kita. Hindi ka lalabas dito ng buhay kung di ako tumulong. Sa kanila? Tanong niya na bahagyang tumaas ang boses. Punong-puno ng emosyon ang tono. Sa katotohanan. Hindi ka nag-iisa sa mundong to, Amelia. Hindi ka espesyal. Tumawa si Voss. Pero siya'y isang kahanga-hanga. Lumapit si Voss habang sinusukat siya. Ang Project Ascension ay hindi tungkol sa kontrol. Tungkol ito sa ebolusyon. Sa paggawa ng mga taong hindi basta namamatay. Pinapatay niyo muna. Sa kanyo tinatawag na progreso. Collateral? May presyo ang hinaharap. Humigpit ang kamao niya. Ramdam niya ang galit na hindi malakas pero sapat para manginig ang mga daliri niya. Nasa na ibang agent? Ngumiti si Voss. Masunurin ang ilan, patay ang iba. Bumukas ang isa pang pinto at lumabas doon si Steven. Nanlaki ang mga mata ni Amelia. Sa pagkakataong yon, nagulat siya. Hindi kita pinagkanalo. Hindi sa paraang iniisip mo. Talaga? Mukha kang komportable. Lumapit ang binata kay Voss. Sabi ko sa'yo magaling siya. Konektado ka sa kanila? Personal pa. Ama ko ang isa sa mga nagpondo sa Project Ascension. Natahimik ang buong lab at para bang huminto ang mundo niya. Ginamit mo ko. Ginamit niyo akong lahat. Ginamit ko ang pagkakataon at ginamit ka rin nila. Enough! Dali na siya. Agad na sumugod ang mga gwardya. Hindi naman umatras si Amelia. Ngumiti siya ng mabagal, malamig, at mapanganib. Hindi niyo ako kilala. Inihagis niya ang maliit na capsule sa sahig. Sumabog ito ng asul na usok. Amoy kemikal at metal. Nakakahilo yan. Takbo na! Sinamantala ni Amelia ang gulo. Gumalaw siya ng mabilis at walang awa. Nakapaglaban, ginamit ang tablet ni Ellen bilang sandata. Amelia, tigilan mo na to! Sigaw ni Ellen. Huli na. Sagot niya habang binabasag ang isang control panel. Naging pula ang kulay ng mga monitor. Kasunod, ang pag-alingaw-ngaw ng alarma. Emergency purge! Sigaw ni Voss. Tumalon si Amelia sa ibabaw ng mesa. Dumulas sa ilalim ng laser grid at hinila pababa ang isang guard bilang panangga. Binaril siya ng isa na tumama sa balikat niya ang bala. Dumaing siya pero hindi siya huminto. Hindi ka makakalabas. Hindi niyo ako mahahawakan. Tumakbo siya papunta sa pod controls at pinindot ang override. Hindi ito ang katapusan. Sabi ni Steven na humarang sa daan niya. Kung lalabas ka ngayon, hahabulin ka nila. Lumayo ka sa akin. Hindi mo ako kalaban. Hindi na naman kita kaibigan eh. Sagot niya na may galit, may sakit, at may determinasyon. Nang pumutok ang kisame, sunod na nahulog ang mga debris. Ginamit ni Amelia ang pagkakataon na yon. Tumalon siya sa emergency shaft. Bago siya dumulas pababa sa dilim, duguan siya pero buhay. Paglapag niya sa ibaba, huminga siya ng malalim. Masakit ang kanyang balikat at mabigat ang dibdib, pero malinaw ang isip. Sa itaas ay naiwan ang lab at ang mga taong akala nilang hawak nila ang lahat. Habang tumatakbo siya palayo sa ospital, isang bagay ang malinaw. Napasok siya sa laro ng mayayaman at sisiguraduhin niya na tatapusin niya ang walang kwentang larong ito. Hindi na lihim ang panganib. Nararamdaman na ito ni Amelia sa bawat segundo. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa isang pribadong penthouse. Suot ang mamahaling gown ni Ellen. May suot siyang diamante sa leeg, pulang lipstick, at ang mga matay kalmado kahit nagliliyab sa loob. Sa labas ng bintana,
Kumikis na pang lunsod, parang walang alam sa gulong nagaganap sa itaas nito. Kung may mali sa kilos mo, mamamatay ka. Bulong niya sa sarili. Tumunog ang secure phone. Sinagot niya agad ito. Magsalita ka. Hinahanap ka nila. Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang agent mula sa anino. May leak. Tuluyan na nga nilang nalaman na may isa pang identity si Ellen. Gaano kalapit? Tanong ni Amelia habang inaayos ang hikaw. Isang maling hakbang, lalabas ang pangalan mo. So eto na yon. Cornered na ako. May kumatok sa pinto. Miss Villaverde, nandiyan na po ang mga bisita. Papunta na ako. Puno ang ballroom. Mga politiko, negosyante, doktor, at mga pamilyang hindi kailanman naimbestigahan ng buo. Lahat sila may hawak na lihim at alam ni Amelia, hindi pare-pareho ang bigat ng kasalanan nila. Lumapit siya sa isang grupo. Senator Klein, hindi kita inaasahang darating. Hindi ko palalagpasin ang imbitasyon na isang Villaverde, lalo na ngayon. Ngayon? Tanong niya at nagkunwaring inosente. Maraming usap-usapan. Tungkol sa ospital. Singit ng isang babae. Chismis lang yon. Alam niya naman kapag may pera may inggit. Pero may ebidensya. At may pangalan na lumalabas. At sigurado ako, kilala mo rin yun. Lumapit si Amelia at binaba ang boses. Sigurado din akong ayaw niyong lumabas lahat ng pangalan. Hindi ba't kayo rin ang pumirma sa permit ng facility C? Kung may babagsak, hindi ako ang unang madadapa. Banta ba yan? Babala. Umalis siya bago pa makasagot ang mga ito. Sa kabilang dulo ng ballroom nakita niya si Steven. Nakasandal ito sa mesa, hawak ang baso, seryoso ang muka. Hindi na ito ang lalaking mayabang sa gala. May bigat ang mga mata nito at takot. Mukhang di ka komportable. Mabuti pala at nakaligtas ka no isang buwan. May hinahanap sila at ikaw yun. Hindi na bago. Ang tanong, ikaw ba? Nasa gitna ako. Hindi pwedeng sa gitna. Pipili ka dapat. Kapag pinili kita, kalaban ko ang kadugo ko. Tulad ko, wala na akong pamilya. May lalabas sa waran. Sa pangalan ni Ellen. At sa isa pa. Gaano katagal? 1 oras maximum. Sapat na yon. Hindi nagtagal pumasok ang mga armadong security sa ballroom. Hindi sila nagpakilala. Hindi rin sila nagtanong. Ladies and gentlemen, may maliit lang kaming aberya. Hindi na hinintay ni Amelia ang kasunod. Pinindot niya ang button sa clutch. Sa loob ng 5 segundo nagloko ang ilaw, nag-flicker ang screens, at tumunog ang fire alarms. Lumabas kayo! Sigaw ng staff. Sinamantala ni Amelia ang gulo. Dumiretso siya sa control room sa likod ng ballroom. 2 guard ang humarang. Restricted area. Villaverde, move! Hindi sila gumalaw. Kayo mamili. Trabaho ang buhay niyo. Sumugod ang isa. Mabilis kumilos si Amelia. Nakipaglaban sa mga ito. Steven! Sigaw niya sa comms. Sa kanan! Sagot naman ito. May bumaril sa kanya. Kaya naman dumaplis ang bala sa pader. Gumulong si Amelia at sinira ang main console. System override! Huli na. Bulong ni Amelia. Bumukas sa mga file sa main screen. Mga pangalan, account at video logs. Lahat nakaloop sa internal network ng Elite. Anong ginawa mo? Sigaw ni Steven nang pumasok siya. Pinag-away ko sila. Ngayon magsisimula na ang panic. Parang kumpirmasyon ng may umalingaw-ngaw na sigawan sa labas. Sino nag-leak nito? Kasama ka dito. Burahin niya yan! May chance ka pang tumakas. Ako na magde-delay. Sigurado ka? Pipili na ako. Then choose wisely. Humawak siya sa balikat ni Steven. Sa sandaling yon, ilang segundo ng tiwala o pamamaalam bago siya tumakbo palayo. Sa service corridor, sinalubong siya ng 3 guard. Hindi na siya nagkunwari.
Tumalon siya sa dingding, nakipaglaban sa mga ito. Bumagsak silang lahat. Hinihingal siya, pero tuwid ang likod. Hindi ngayon. Hindi pa siya pwedeng mamatay. Paglabas niya ng building, naghalo ang ingay ng sigawan at sirena. May mga elite na nag-aaway. May mga nagtatago. May mga tumatawag na ng abogado. Sa gitna ng gulo, naglakad si Amelia palabas bilang si Ellen Villaverde. Kalmado, elegante at hindi natitinag. Sa anino ng gusali, huminto siya at tinanggal ang hikaw. Sa gabing yon, 2 pangalan ang pinag-uusapan ng underground. Ang heiress na nagpagulo sa mga makapangyarihang tao at ang agent na hindi nila matatalo. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimulang matakot ang mga elitista dahil hindi nila alam kung alin sa 2 muka ang lalabas bukas. Umaga na ng tuluyang gumalaw ang mundo. Hindi bala ang unang pumutok kundi ang sunod-sunod na balita. Nakatayo si Amelia sa harap ng floor-to-ceiling window ng isang hindi rehistradong safe house. Hubad ang paa, suot ang isang simpleng t-shirt, hawak ang tablet habang sunod-sunod ang headlines. Under investigation na ang lahat. Halos lahat din ng mga sangkot ay nakulong na. Ngumiti siya pero hindi siya masaya kundi kontento. About time. Bulong niya sa sarili. Natigil ang pagmumuni-muni niya nang may kumatok sa pinto, kaya binuksan niya agad yon. Bumungad sa kanya si Ellen. Mas presko na ang itsura nito kumpara sa unang beses niya itong makita. Hindi pa rin ako sanay sa katahimikan. Parang may sasabog anumang oras. Normal yan, kapag unang beses kang hindi hinahabol. Tapos na ba talaga? Umupo si Ellen sa sofa, huminga ng malalim. Hindi, pero sapat na to para mabuhay ka. Inilipat na ako ng protective custody sa ibang bansa gamit ang ibang pangalan. Mas mabuti yon, mas ligtas doon. Tapos ikaw, ano ka ngayon? Pareho pa din. Ellen at Amelia. Hanggang kailangan. Hindi ko alam kung dapat ba kitang pasalamatan o katakutan. Saad ni Ellen sa kanya. Pareho. Mas ligtas yon kung pareho mo akong pasasalamatan o katatakutan. Hindi ko maintindihan ang mundo mo. Pero alam ko hindi ako mabubuhay kung wala ka. Salamat sa plano mo. Nakuha ko ang tiwala ni Dr. Voss. At ang alam niya na matay na ako sa pagsabog. Magpahinga ka na rin. Tapos na tayo dito. Umalis na tayo. Kailangan ko pang linisin ang lahat. Susunod ako sa'yo kapag naging maayos na. Magkikita tayo ulit. Sa ngayon ayusin ko muna ang lahat. Paglabas na Ellen ay muling bumalik ang katahimikan. Tumunog na naman bigla ang secure line niya. Hindi niya kailangan tignan ang caller ID. Steven, ganun na ba ako ka-predictable? Kapag gusto mo magpaalam, tumatawag ka, meet me. Ano lokasyon? Kung saan nagtatapos ang lahat. Gabi na makarating si Amelia sa rooftop ng isang abandonadong hospital wing. Ang huli nilang tinunton. Sarado ang lugar. May mga police tape at may media van sa ibaba. Nakatayo si Steven sa gilid at nakatingin sa lungsod. Wala na ang suit nito. Nakasimpleng jacket na lang. Mukhang mas magaan ang aura nito. Hindi ka tumakbo? Di ka rin naman tumakbo palayo. Nakaharap sila sa gitna ng rooftop. Wala na silang kahit anong hawak na pwedeng magligtas man sakali sa kanila. Pero pareho silang armado sa ibang paraan. Tapos na ang Project Ascension. Sabi ni Steven, namatay na si Voss kanina sa kulungan at alam niya yon. Inaresto na rin ang ama ng lalaki. Hindi na ako nagulat. Ginamit mo ang ebidensya. Ginamit mo rin ako. Pinili mo yon. Oo. Lumapit ito na isang hakbang. Kung di kita tinulungan, mas marami pang mamamatay. Kung di mo ako tinraidor dati, mas maaga sana ito natapos. Hindi ako humingi ng tawad. Hindi rin kita hinihintay na humingi ng tawad. Napangiti ito sa pagod na paraan pero totoo. Alam mo ba kung ba't kita tinulungan sa huli? You can tell me? Dahil kahit mag-isa ka,
Mas buo ka kesa sa lahat ng taong yon. Tinitigan siya ng binata. Hindi kita kailangan. Sabi niya sa wakas. Alam ko, kaya nga kita pinili. Alliance? Kung hanggang saan ang misyon. Wala ng personal. Wala akong personal na buhay. Tumalikod siya at naglakad palayo. Kung magbago ang isip mo, wag, mas ligtas kapag hindi. Habang naglakad siya palabas ng rooftop, dinig niya ang sirenas sa malayo. Sa unahan, wala pang pangalan ng susunod na digmaan. Bumaba si Amelia sa hagdan, tinanggal ang earpiece at naglaho sa dilim. Wala siyang pangalan at pamilya, walang bahay, walang katauhan na maaaring gamitin laban sa kanya. Pero meron siyang reputasyon, may takot, may kapangyarihan. At sa mundong pinamumunuan ng mga lihim sapat na yon. Hindi tuluyang sumabog ang mundo. Hindi rin bumagsak ang langit. Isang umaga lang ang dumating, isang simple, tahimik at hindi nagmamadali. Nagising si Amelia sa tunog ng alon. Hindi isang alarma, hindi urgent call mula sa ahensya. Araw lang na dumadampi sa kortina at hangin na may dalang alat ng dagat. Maliit ang bahay. Isang palapag lang, walang reinforced walls, walang escape tunnel, walang hidden weapons rack. May mesa sa kusina, may 2 tasa ng kape, at may halaman sa bintana na hindi niya alam ang pangalan. Lumabas siya sa veranda. Nandoon si Ellen, nakalus ng damit, nakaupo sa bangkong kahoy, hawak ang tasa ng kape. Kala ko ba hindi ka natutulog ng lampas alas 5? Kala ko rin. Inabot nito ang isang tasa. Hindi ito galing sa safe house supply. Binili ko lang yan sa bayan. Tinanggap niya ang tasa. Masarap. Hindi mo pa nga iniinom? Alam ko na. Tahimik silang umupo, nakatingin sa dagat. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang itago. Natapos na talaga. Sabi ni Ellen makalipas na ilang sandali. Oo, tapos na. Wala nang hahabol? Kung meron man, hindi na nila tayo mahahabol. Ang tagal kong hinintay na marinig yan. Nakamasid lang si Amelia sa dagat. Alam mo, may pagpipilian pa akong bumalik. Gusto mo ba? Hindi. Sigurado ka. Tapos na ako maging multo. Ayoko na mabuhay para sa mga lihim. Kung ganon, welcome sa normal na buhay nating dalawa. Hindi ako magaling sa pagiging normal. E di tuturuan kita. Sagot ni Ellen, kahit sa dahan-dahang paraan. Lumipas sa mga araw na hindi nila binilang. Natutunan ni Amelia ang mga bagay na hindi itinuro sa kanya ng ahensya. May mga gabing nagigising pa rin siya. Hinahanap ang baril na wala na. Pero nandun si Ellen. Gising din minsan. Tahimik lang pero sapat na yon. Hapon na habang nag-aayos si Amelia ng bakod, may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Hindi niya agad hinawakan ng kutsilyo at hindi rin siya umatras. May bisita tayo. Saad ni Ellen paglabas nito. Tumayo si Amelia at humarap sa daan. Si Steven ang bumaba ng sasakyan. Hindi ako sigurado kung welcome ako. Hindi ka namin inaasahan. Sagot niya sa pakunwaring paraan. Pero nandito ka na, ano pa magagawa namin? Ngumisi naman si Steven. Hindi ako magtatagal. Lumapit si Ellen. Gusto mo ba ng tubig? Bahagya pa itong nagulat. Kung okay lang. Okay lang. Nagkaharap silang dalawa ni Amelia sa bakuran. Wala nang galit sa kanilang mga mata. Walang tensyon. Pero may bigat ng nakaraan. Nahanap po pala siya. I choose to find her. Ngumiti ng bahagya ang binata. Mukhang tahimik ang lugar niyo dito. Ganun ang gusto ko eh. Hindi ako nandito para guluhin yan. Alam ko naman, pero bakit ka nandito? Para sabihin na tapos na talaga. Lahat ng natira nilinis ko na. Di mo naman kailangan gawin yun. Lumabas si Ellen at inabot ang baso ng tubig. Heto. Salamat. Uminom ang lalaki at muling tumingin sa kanya. Hindi kita hihilahin pabalik. Hindi kita hihinga na anuman.
That's good to know. Pero hindi din ako mawawala. Hindi kita mamadaliin, hindi kita pipilitin. Alam mo ba hindi na ako babalik sa dati? Alam ko at okay lang. Pwede ka namang umalis. Pwede rin ako maghintay. Hindi ako mangangako. Wala akong ipapangako sa'yo. Di ko naman yun kailangan. Sapat na maging totoo ka lang. Nang umalis ang lalaki, tumabi sa kanya si Ellen. Okay ka lang? Tanong ng kanyang kapatid. Okay lang. Mas gusto ko tong ganitong buhay. Simple, normal. At hindi ko kailangan makipaglaban. Sa gabing yon, magkatabi ang magkapatid. Habang nakahiga at nakikinig sa alon ng dagat. Amelia, salamat sa pagpili sa akin. Napangiti naman si Amelia sa unang pagkakataon. Tandaan mo ikaw ang una kong pinili. Sa maliit na bahay na yon, sa gilid ng dagat may dalawang babaeng may magulong nakaraan na ngayon, tahimik na namumuhay. Hindi nagmadali si Amelia. Nakaupo siya sa veranda, nakatingin sa malawak na dagat, habang si Ellen nag-aayos ng mga halaman sa maliit na hardin. Tahimik lang ang paligid, ang bawat tunog ng hangin, maririnig pati ang alon at mga ibon. Pero may presensya na hindi may iwasan. Si Steven, na nakatayo sa gilid ng bakuran hawak ang tasa ng kape, na inabot ng kanyang kakambal kanina. Di ko alam kung okay lang ang lahat. Ngunit kailangan ko sabihin sa'yo. May parte na hindi ko kayang kalimutan. Ano ibig mong sabihin? Tanong niya. Ngunit may halong kuryosidad. Hindi lang sa laban o sa lahat na nangyari sa ospital, kundi sa'yo. Hindi ko inaasahan na makakatagpo ako na isang tao na kahit hindi ko maintindihan, natutunan ko respetuhin at ma-appreciate sa paraang hindi ko pa naranasan. Tahimik lang si Amelia, nakikinig. Nanatili siyang nakaupo, tinitigan ng dagat. Pero alam niyang may bigat ang bawat salita. Ang paraan ng paghinga ni Steven, ang pagtayo nito, at ang pasimpleng pagyuko. Lahat yun ay senyales na hindi biro ang nararamdaman nito. Steven, hindi na tumisyon. At hindi ako ganon. Hindi ako ang klase ng tao na pwede mong hawakan o intindihin ng buo. Alam ko, hindi rin ako humihiling ng ganon sa'yo. Pero, kung may pagkakataon na kahit paano pwede tayo umasa sa isa't isa. Kahit sa simpleng paraan, kahit tahimik lang. Hindi kailangan ng label. Hindi kailangan pangalanan. Hindi ko alam kung kaya maniwala ng puso ko. Nakasanayan kong maging multo. Nakasanayan kong wala akong personal na buhay. Pero may parte sa'yo na nakakaaliw. Nakaka-curious. Pero hindi ko pa rin kaya magbukas ng ganap. Lumapit si Steven. Hindi pinipilit na maging malapit ang distansya nila. Sa halip ay dahan-dahan lang. Hindi rin kita pipilitin. Hindi ko hihilingin ang puso mo. Gusto ko lang malaman mo kung sakali man, nandito lang ako. Tahimik at hindi ka gagambalain pero nandyan palagi. Kapag handa ka na. Huminga si Amelia ng malalim. May bahagyang pagluwag sa kanyang balikat. Isang senyales ng pag-asa na kumikislap ng kakaibang liwanag. Ang liwanag na yon ay ang liwanag ng tiwala, ng posibilidad, at ng tahimik na damdamin. Tumayo si Steven at hinawakan ng kanyang kamay ng dahan-dahan. Walang pagmamadali, parang pagdampilang sa hangin. Maliit man o malaki, pwede tayo magsimula dito. Hindi kailangan ng mundo. Hindi kailangan ng laban, basta tayo lang. Napahawak si Amelia sa railing. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang malawak na karagatan, at ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Hindi siya natatakot sa posibilidad. Hindi siya natatakot sa katahimikan. Let's just calm down a bit. Kasi hindi ko alam kung anong susunod na hakbang ko. But I know, may space ka sa buhay ko. Ngumiti si Steven ng bahagya. Sapat na yan. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Amelia kay Ellen at naglakad sila pabalik. Hindi naman agad sumunod ang binata.
Tumitig lang siya sa dalawang babae, parang tahimik na bantay ng kanilang mundo. Alam niyang hindi siya pinipilit ni Amelia, at yun ang dahilan kung ba't nanatili siyang nandun. Isang tahimik na pangako, hindi sa salita, kundi sa kilos at presensya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amelia na pwede siyang mamuhay ng ganap, na hindi nagtatago. Ngunit merong kapangyarihan at may kontrol sa buhay niya. Ellen, maraming salamat sa lahat. Ngumiti si Ellen, isang simpleng ngiti, ngunit sapat para punan ng puso ni Amelia ng katahimikan na matagal niya nang hinintay. Nakatayo si Steven, isang tahimik na saksi, handa sa anumang pagkakataon, ngunit hindi pinipilit ang mga bagay-bagay. Sa mundo ni Amelia, pwede siyang maging higit pa kesa sa dati. At siya naman si Amelia, alam niyang tahimik siyang nanalo. Sa wakas, may buhay siyang pipiliin, may tao siyang mamahalin, at may kapangyarihan siyang hawak na hindi pwedeng sirain ng kahit na sino. Ang araw ay lumubog sa kanluran, sumasalamin sa dagat. Isang bagong simula para sa kanilang tatlo na may tahimik, malinaw, at puno ng posibilidad na mundo. At sa mundo nilang tatlo, alam nilang kahit gaano man kaabala o kapanganib ang buhay, may isa pa ring bagay na hindi nila kayang kontrolin. Ang puso ni Amelia. At yun ang panghabang buhay na panghahawakan niya. The end.